Hello partners, magandang araw. So ngayon po pag-usapan natin WPS Office pa rin po, no? Sa ating mga Android mobile phone. So ngayon po pag-usapan natin how to save document to mobile or to internal storage. So marami po kasing mga lalo na po mga estudyante, no? Hindi po nila alam kung paano mag-save ng kanilang documents. So kadalasan po nasa-save nila sa mga cloud storage. So kapag gusto na nilang hanapin o gusto na nilang makita yung kanilang document, hindi nila makita lalo na kung wala na silang data, no? Wala silang internet. Kasi sa cloud storage, ma-retrieve mo lang 'yon, ma-access mo lang 'yon kung kayo ay naka-internet, naka-online. So dapat po once na magse-save tayo ng ating mga documents, dapat po i-save natin sa internal storage or sa ating mobile para kahit naka-offline ay pwede natin ma-access yung ating mga documents. Okay? So yun po yung pag-uusapan natin. Open po tayo ng WPS. Then open po tayo ng docs, blank documents. Okay? So kunwari lalagyan natin ng mga text ang ating kunwari, then so yan, halimbawa lang may document na tayo na ready to save na, no, ang ating document. So sabi ko nga, karamihan hindi marunong mag-save kung paano nila i-save ang kanilang mga documents. So para ituro ko sa inyo kung paano yung tamang pag-save. So naka-open na tayo ng ng documents, no? Then dito po sa file, no? Dito sa ating file tab, baba lang tayo dito sa save as. Sabi ko nga kanina, once ang ating document ay bago lang siya, no? Bagong gawa lang natin ang document, kailangan natin siyang i-save as, no? So i-click po natin ang save as. Okay? So kung mapapansin po natin, dito po nakalagay WPS Cloud o WPS Cloud at saka My Cloud. So pag sinabi po kasing cloud, no, ito po yung mga storage na pang online, mga cloud storage na sa online mo lang siya ma-access. So karamihan ng ginagawa nila, pagka napindot nila yung save as, save na kaagad, i-click na kaagad nila to, no, itong save na to. So hindi nila nababasa na yung pinaka-path niya, no, itong path na to ay nakalagay sa WPS Cloud or sa My Cloud. So once na sinave mo to, mag-click mo na tong save na to, automatic, no, save na yan doon sa cloud storage, which is sabi ko nga sa online lang. Eh paano kung wala kang internet, wala kang data, gusto mong kunin o gusto mong buksan yung iyong document, hindi mo mabubuksan kasi nga nasa online, di ba? So ang dapat mo gawin, i-click po muna natin to, itong part na to, no, yung may arrow na to, i-click po muna natin yan. Then lalabas dyan, ayan, WPS Cloud. Pipiliin mo ba yan? So sabi ko nga, pag cloud, online yan. Google Drive, online din po yan, no? At marami pang mga cloud storage na mga naka-online, kagaya ng OneDrive. So maraming mga cloud storage. Once na sinave mo siya dyan, hindi mo siya ma-access kapag wala kang internet.
Meron nag-iisa dito yung location, no? Ito po dapat ang click natin. Kung gusto natin na sa cellphone natin ma-save sa internal memory ng ating cellphone, ma-save yung ating document, ito po ang i-click ninyo, yung location. Yan, tandaan nyo po yan ha. Then, pag click po natin yan, ang lalabas dyan, yan po, dalawa naman sila. Itong my phone, no? Sure ka na sa phone mo talaga masasave yan. Or my documents. Parehas po yan sa cellphone mo masasave. Ang pagkakaiba lang po, kapag gusto mong sa phone, no, makakapamili ka kung saan gusto mo. Pwedeng dito mo i-save sa documents, sa download, dito sa DCIM, sa movies, picture, music, etc. etc. So, dyan, marami kang pagpipilian. Pero kung ang pipiliin mo ay may documents, no? Ito naman po yung may documents. So, ang document mo ay doon po masasave sa my documents. So, once na inopen mo ang inyong file manager, ang hahanapin mo yung may documents. Pag click mo siya, nandun na siya. So, gagawin po natin ha para makita nyo po yung actual. So, kunyari, itong document natin ha. Tingnan nyo yung ano. Then, punta tayo sa ating file. Then, save as. Then, yeah, pipindutin natin tong WPS Cloud My Cloud. Ang pipili natin yung location. Then, sa phone. No? Gusto ko, dito ko save sa maganda. Kunyari, dito sa download. No? Dito sa download ko ilalagay. Then, ang next nyo gagawin ay babaguhin nyo yung pinaka title, no? So, kunyari, ang ilalagay ko ay Ronald, no? Para pag hinanap nyo yung document, alam nyo kung anong file name niya, kung anong pangalan nung file. Hindi ka mahirapan. Okay? So, kung gusto mo naman na i-save sa PDF, no? Or sa docs, so depende po, or sa text. So, kunyari, dito sa docs, no? Kung sa ano, ito yung Word. Then, tsaka pa lang natin siya pwedeng pindutin na yung kanyang itong save. Kapag sure ka na nailagay mo na sa internal memory, tapos napalitan mo na yung file name, tsaka mo na pindutin yung save. Okay? Then, hanapin natin ngayon. Punta tayo sa file manager, no? Ito po yung pinaka file manager ko. Then, dun ko siya nilagay sa download. Ayun, kung makikita nyo yung file name na ginawa ko, Ronaldo, open just once. Yun. So, nakita na natin yung ating document. Kahit na hindi ako mag-online, kahit na wala akong data, mau-open ko yung aking document. At the same time, kung gusto ko siyang i-share sa pamamagitan ng Bluetooth or share it, pwede ko siyang ma-share kasi nasa offline. Okay? So, sana po nakatulong. Naintindihan naman yung aking medyo magulong explanation. So, maraming salamat mga partners and see you sa another video.